Tuloy ang Maharlika Investment Fund kahit pansamantala munang sinuspindi ang pagpapatupad ng IRR ng batas para rito. Ayon yan mismo sa Pangulo. At yan ang tinutukan ni Maki Pulido at Marie Zumali. Tila walang nabago sa isa sa mga pakay ng Pangulo sa pagpunta niya sa Saudi Arabia. One of the important aspects of this trip will be for us to introduce the Maharlika Investment Fund to the rest of the world and certainly more specifically to the Middle Eastern countries. Kahit pinasuspindi niya ang pagpapatupad ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund o MIF Act of 2023 sa memong pirmado nitong October 12, 2023. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. The organization of the Maharlika Fund proceeds apace. And what I have done, though, is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. Hindi pa detalye kung paano mapapabuti ang organizational structure ng Maharlika Investment Corporations o MIC. Pero ayon sa source ng GMA News, posibleng kabilang daw dito ang paraan ng pagpili sa mga bubuo sa Board of Directors. Nitong katapusan ng Setyembre ay isinumite na sa Pangulo ang shortlist ng mga bubuo sa Board of Directors ng MIC. Giit ng Pangulo, nananatiling maganda ang konsepto ng MIF bilang sovereign fund. We are still committed to having it operational before the end of the year. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. Kumonsulta na raw ang Pangulo sa mga economic managers at sa mga taong magiging bahagi ng Maharlika Investment Fund. Kaya isa sa alang-alang ang lahat ng ito para mas maging mabuti raw ang implementasyon nito. Sabi naman ng Budget Secretary, nakikipagtulungan na ang economic team sa Pangulo at malapit nang matapos ang pag-review sa IRR ng MIF Act. Hindi man idinitalya ng Pangulo, may hinalang chairman ng Ways and Means sa Kamara na nagtulak ng MIF sa kung bakit sinuspindi ang pagpapatupad sa MIF Act. Bakit kayo nag-overthink? Isa lang yan, hindi nakita ni Presidente sa listahan yung pangalan na gusto niya makita. Iginiit din niyang may sapat na pondo ang Land Bank at BBP para maglagak ng pondo sa MIF. Pero mungkahi ng ilang eksperto na pag-aralan pa rin kung kaya ba ng Land Bank at Development Bank of the Philippines na magpautang pa sa sektor ng agrikultura at maliliit na negosyo kung maglagak ang mga ito ng higit 70 bilyong piso sa Maharlika Fund. Pagpunto ng isang financial advisor, mandato ng Land Bank at DBP ang magpautang sa mga sektor na yan na may mababang interes para tulungan silang lumago. For every 1 peso, that translates in capital, translates to close to 10 pesos in lending. Kung magkano yung 75 billion, di 750 billion ang kaya mong pautang. Kumbaga yung potential mong magpautang, malaki yung mawawala. Pagkain ng bansa ang maapektuhan daw dyan dahil masasadsad ang mga programa at negosyong pang-agrikultura. At a time like this, na ang agriculture natin requires a lot of capability building. Di ba, ang food inflation ang pinakamalaki ngayon. So, kailangan natin talaga na ang Land Bank at saka ang DBP are actively pursuing their mandate. Ipinunto na raw ito noon sa Kamara ng ilang mambabatas, kaya sana raw pag-aralan ng Pangulo bago tuluyang ipatupad. Mas kailangan sa ngayon natin ang relief para sa ating mga magsasaka at mga mangingisda through this through the fund ng Land Bank. Ganon din naman yung DBP sa mga maliliit na negosyo. Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang Land Bank at Development Bank of the Philippines kaugnay sa isyung ito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Marie Zumali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.